Kamusta kayong lahat? Ako si Dr. Maria Reyes. At ngayon, ating susuriin ang paksa ng 10 nakatagong gawi na nakakaapekto sa kalusugan ng prostate sa mga lalaking mahigit 60 taong gulang, mga matatanda, babala. Ang gawaing ito ay maaaring maging sanhi ng paglaki ng prostate. Kung ikaw ay mahigit 16 taong gulang na, mangyaring panoorin ang video na ito ng seryoso. Maraming lalaki, sa pagtanda, ay tahimik na nakakaranas ng mga problema sa prostate, ngunit madalas ay hindi nila ito napapansin. Halimbawa, mas madalas na pag-ihi, pahinto-hintong daloy ng ihi, at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga tila ordinaryong pangyayaring ito ay maaaring isang babala na unti-unting lumalaki ang iyong prostate. Marami ang nag-iisip na ito ay natural lamang na pagtanda, ngunit hindi ito ganap na totoo. Ang tunay na nagpapabigat sa prostate ay ang mga gawi na paulit-ulit nating ginagawa araw-araw nang hindi natin namamalayan. Bilang isang urologist na may higit sa 50 taong karanasan, marami akong nakitang mga lalaking nasa edad 60 at 70 na nanatiling malusog at walang sakit sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang lifestyle. Ngunit marami rin ang nagbayad ng malaking halaga dahil sa pagpapabaya sa mga maagang senyales. Sa video na ito ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ang 10 karaniwan ngunit madalas na napapansing pang-araw-araw na gawin na maaaring tahimik na nagpapalaki ng iyong prostate. Kabilang sa mga ito, ang unang gawi ay ang pinakamapanganib at maraming matatanda ang gumagawa nito nang hindi nalalaman. Gusto kong ipaliwanag na hindi ito para magdulot ng takot, kundi para bigyan ka ng isang siyentipiko, ligtas, at praktikal na paraan ng pamamahala sa kalusugan. Pagkatapos mong mapanood ito, mauunawaan mo kung paano natural at epektibong pigilan ang paglaki ng prostate. Pakiusap na panoorin hanggang sa huli at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Ang impormasyong ito ay maaaring magpabago ng kanilang buhay. Ngayon, sama-sama nating bilangin ang 10 gawi na maaaring tahimik na nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Ika-10 gawi. Pagpapabaya sa pagkauhaw. Matagal na. Dehydration. Marahil ay hindi mo napagtanto, ngunit ang kakulangan sa tubig ay tahimik na nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Maraming matatanda upang mabawasan ang bilang ng pagpunta sa banyo, lalo na sa gabi, ay sanay na bawasan ang dami ng tubig na iniinom. Ngunit ang ganitong gawi ay nagpapahirap sa ihi, na sa kalaunan ay nagiging sanhi ng matagal na pagpukaw sa pantog at prostate, na nagdudulot ng hindi kinakailangang pasanin. Ang prostate ay matatagpuan sa ibaba ng pantog. Kapag ang pantog ay nasa ilalim ng presyon o namamagang, ang presyon na ito ay kumakalat din sa prostate na nagiging sanhi ng chronic inflammation. At ang chronic inflammation ay isa sa mga mahalagang dahilan ng paglaki ng prostate. Mas mahalaga pa, maraming matatanda ang umiinom ng gamot araw-araw na maaaring magdulot ng dehydration sa katawan. Kung hindi mo rin dadagdagan ang sapat na tubig, ang dehydration ay lalong lalala. Ang kakulangan sa tubig sa katawan ay nagdudulot din ng pagdami ng toxins na nagpapabigat sa urinary system. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalaki ang prostate na nagdudulot ng madalas na pag-ihi, madalas na pagdami ng ihi, at iba pang sintomas. Ang solusyon ay hindi komplikado. Hindi mo kailangang uminom ng maraming tubig ng sabay-sabay, kundi uminom ng paunti-unti sa buong araw. Kahit walang pagkauhaw, kailangan mong uminom ng tubig. Hanggat ang kulay ng ihi ay malinaw o mapusyaw na dilaw, nangangahulugang sapat ang iyong pag-inom ng tubig. Ang mahusay na hydration ay nagpaparelax sa pantog, nagpapababa ng presyon sa prostate, at nakakatulong din sa pag-iwas sa pamamaga at inflammation. Mangyaring huwag iwasan ang tubig dahil sa takot na pumunta sa banyo, kundi ituring ang tubig bilang isang natural na pananggalang na matagal na nagpoprotekta sa kalusugan ng iyong prostate. Ika-9 na gawi. Pag-upo ng matagal. Marahil ay mahilig kang umupo sa iyong komportabling silya,
ngunit ang matagal na pag-upo ay tahimik na nakakasira sa iyong prostate. Kapag ang isang tao ay nakaupo ng matagal, lalo na nang hindi tumatayo at naglalakad, ang pelvic area ay patuloy na nalalagay sa presyon. Ang presyon na ito ay naglilimita sa sirkulasyon ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Dahil dito, nagkukulang ang prostate sa sapat na supply ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang hindi maayos na daloy ng dugo ay nagiging sanhi ng chronic inflammation na nagpapataas ng panganib ng paglaki ng prostate. Para sa mga matatanda na sanay umupo habang nanonood ng TV, nagtatrabaho ng matagal o nagbabasa, ang panganib ng prostate at urinary system problems ay kapansin-pansing tumataas. Hindi ibig sabihin na hindi ka maaaring magpahinga, kundi iwasan ang matagal na hindi paggalaw. Ang mga kalamnan sa pelvic floor ay unti-unting humihina kapag matagal na walang ehersisyo. Sa pag-ihi, madaling magkaroon ng residual urine. Ang residual urine na ito ay matagal na nagpapukaw sa prostate, na nagdudulot ng inflammation. Ang pagpapabuti sa problemang ito ay hindi komplikado. Sa bawat 30 minuto, tumayo at gumalaw ng 1,000 minuto tulad ng simpleng paglalakad, bahagyang pag-uunat, o paglalakad ng ilang hakbang sa bahay. Makakatulong ito sa epektibong pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagbabawas ng presyon sa pelvic floor. Tandaan, huwag hayaan na ang tahimik na lifestyle ay maging banta sa kalusugan sa hinaharap. Ang pagiging aktibo ngayon ay magbibigay ng pangmatagalang katatagan at kalusugan sa iyong prostate. Ikawalong gawi, sobrang pag-inom ng caffeine. Maraming matatanda ang mahilig sa isang tasa ng kape sa umaga o tsaa sa hapon upang magpa-enerhiya. Ngunit kung labis ang iyong pag-inom ng caffeine sa isang araw, maaaring patuloy itong magpukaw sa prostate at pantog. Ang caffeine ay isang diuretic na nagpapataas ng dami ng ihi, na nagpipilit sa pantog na mas madalas na gumana. Kasabay nito, pinapabilis din nito ang pag-urong ng mga kalamnan sa paligid ng pantog na nagpapalala ng pagdami ng ihi o kawalan ng kontrol sa ihi. Para sa mga matatanda na may sensitibong prostate o may problema na sa paglaki ng prostate, ang karagdagang pagpukaw na ito ay nagpapalala ng mga sintomas. Higit pa rito, ang caffeine ay nagpapahigpit sa mga kalamnan sa leeg ng pantog na nagiging sanhi ng hindi ganap na pag-ihi na nagreresulta sa residual urine. Ang residual urine na ito ay paulit-ulit na nagpapukaw sa prostate, na nagpapataas ng reaksyon ng inflammation at nagpapalala ng pakiramdam ng pamamaga. Ang kaunting kape ay karaniwang hindi problema. Ngunit kung umiinom ka ng kape, matapang na tsaa, o kahit na inuming may caffeine ng maraming beses sa isang araw, ang mga pampukaw na ito ay patuloy na nag-iipon. Ang susi ay sa moderation. Maaari mong subukang uminom ng decaffeinated coffee o herbal tea pagkatapos ng iyong unang tasa ng kape at tingnan kung bumuti ang iyong problema sa pag-ihi. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay hindi upang ipagawa sa iyo ang iyong mga gusto, kundi upang tulungan kang masisiyahan sa buhay habang binibigyan ang iyong prostate ng pagkakataong makabawi. Ang balansing dieta at kalusugan ang susi sa isang pangmatagalang komportableng buhay. Ikapitong gawi, araw-araw na pagkonsumo ng maanghang at processed foods. Maraming matatanda ang mahilig sa pagkain na may matapang na lasa, ngunit kung matagal kang kumakain ng maanghang o processed foods, maaaring tahimik na nasisira ang iyong prostate. Ang mga maanghang na sangkap tulad ng sili, paminta, at mainit na sarsa ay nagdudulot ng oxidative inflammation sa katawan, kabilang ang prostate. Okay lang kumain ng maanghang paminsan-minsan, ngunit kung araw-araw itong ginagawa, lalo na kung malaki na ang iyong prostate, madali itong magdulot ng lokal na iritasyon at pamamaga. Sa kabilang banda, ang mga processed foods ay madalas na naglalaman ng maraming preservatives, artificial flavors, sobrang asin, at trans fat. Ang mga sangkap na ito ay walang benepisyo sa kalusugan bagkus ay tahimik na nakakasira sa katawan. Halimbawa, ang dieta na mataas sa asin ay madaling magdulot ng retention ng tubig
na nagpapabigat sa urinary system. Ang mga processed snacks, canned meat, frozen foods, at fast food ay nakakagambala rin sa hormonal balance sa katawan, lalo na ang mataas na testosterone levels. Ang testosterone ay isang mahalagang hormone na nakakaapekto sa kalusugan ng prostate. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng dieta ay nagdudulot ng chronic inflammation, pagtaas ng timbang, at hormonal imbalance, na pawang mataas na panganib para sa paglaki ng prostate. Kung ang iyong pang-araw-araw na dieta ay mas binubuo ng packaged foods kaysa sa sariwang sangkap, maaaring lumala na ang pasanin ng iyong prostate. Inirerekomenda na kumain ng mas maraming natural na pagkain na may anti-inflammatory properties tulad ng leafy green vegetables, berry fruits, at healthy fats. Ang malusog na pagkain ay hindi nangangahulugang walang lasa o nakakainip, kundi para masisiyahan ka sa pagkain habang pinoprotektahan ang iyong prostate at pangkalahatang kalusugan. Ika-6 na gawi. Matagal na. Pagpipigil sa ihi. Halos lahat ng tao ay nakaranas na ng pagpipigil sa ihi dahil sa pagiging abala o kakulangan sa ginhawa. Ngunit kung madalas itong nangyayari, maaaring tahimik itong nakakasira sa kalusugan ng iyong prostate. Kapag matagal na nananatili ang ihi sa pantog, nagdudulot ito ng overdistension ng pantog na nagpapataas ng presyon, at ang presyon na ito ay direktang kumakalat sa prostate sa ibaba. Sa paglipas ng panahon, madali itong magdulot ng iritasyon at pamamaga ng tissue ng prostate. Para sa mga matatanda, mas sensitibo ang sitwasyon. Habang tumatanda, unti-unting humihina ang mga kalamnan na kumokontrol sa pag-ihi. Ang pagpipigil sa ihi ay hindi lamang nagpapataas ng pasanin sa pantog, kundi maaari ring magdulot ng hindi kumpletong pag-ihi. Ang ihi na nananatili sa katawan ay madaling magparami ng bakterya na nagdudulot ng impeksyon at inflammation na lalong nagpapukaw sa prostate at maaaring magdulot ng paglaki ng glandula. Bukod pa rito, ang discomfort na dulot ng pagpipigil sa ihi ay maaaring makaapekto sa kalidad ng pagtulog at makagambala pa sa emosyon. Upang protektahan ang prostate, ang susi ay ang agarang pagtugon sa signal ng katawan, lalo na sa gabi, upang mabawasan ang bilang ng pag-ihi sa gabi. Maraming tao ang pumipili na pigilin ang kanilang ihi, ngunit ito ay talagang mali. Sa sandaling maramdaman mo ang pangangailangan na umihi, agad na umaksyon, makakatulong ito sa pagbabawas ng panganib ng matagal na iritasyon sa prostate. Tandaan, ang pantog at prostate ay magkakaugnay na organo. Kung ang isa ay nasa ilalim ng presyon, ang isa pa ay makakaranas din ng chain reaction. Ang pagsunod sa kalikasan ay isa sa pinakasimple at pinakaepektibong paraan upang mapanatili ang kalusugan ng iyong urinary system. Ika-5 gawi. Paninigarilyo o madalas na pagkakalantad sa second-hand smoke. Ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakapaminsalang gawi sa prostate. Kahit hindi ka naninigarilyo, ang matagal na pagkakalantad sa second-hand smoke ay nakakasira din sa prostate. Ang mga nakakapinsalang kemikal sa sigarilyo ay nagpapababa ng sirkulasyon ng dugo, nagpapataas ng inflammatory response sa katawan, at nakakasira sa kakayahan ng mga tissue cells tulad ng prostate na mag-repair. Kasabay nito, pinapalala rin ng paninigarilyo ang oxidative stress na nagpapahina sa natural na kakayahan ng katawan na mag-repair. Sa paglipas ng panahon, madali itong magdulot ng pamamaga ng prostate, paglaki, at maging pagtaas ng panganib ng prostatitis. Para sa mga matatanda, mas madaling maipon ang pinsala na dulot ng paninigarilyo. Kung mas matagal ang pagkakalantad sa usok, mas malaki ang epekto sa prostate. Binabawasan din ng paninigarilyo ang antas ng antioxidants sa katawan na nagpapahina sa natural na depensa ng katawan laban sa mga problema na may kaugnayan sa prostate. Kahit matagal ka nang huminto sa paninigarilyo, kung madalas ka pa ring nalalantad sa usok, maaaring maapektuhan ang iyong kalusugan. Kung ikaw ay naninigarilyo pa, ipinapayo na agad na makipag-usap sa doktor upang makahanap ng ligtas at epektibong paraan para huminto sa paninigarilyo.
Maraming tool na available ngayon tulad ng nicotine replacement products, behavior therapy, at maging natural na therapy na makakatulong sa iyong makalipat ng maayos. Halos agad-agad ang pagpapabuti pagkatapos huminto sa paninigarilyo. Nagsisimulang bumalik ang sirkulasyon ng dugo sa gulugod, bumababa ang antas ng inflammation, at may pagkakataon ang prostate na magsimulang mag-repair. Kung hindi ka pa naninigarilyo, panatilihing iwasan ang mga kapaligiran na may tabako. Ang desisyong ito ay maaaring magpahaba ng matatag na panahon para sa kalusugan ng iyong prostate sa maraming taon na nagpapababa ng pagdami ng ihi, madalas na pag-ihi sa gabi, at iba pang discomfort. Anuman ang edad, hindi pa huli ang lahat para protektahan ang iyong katawan. Ika-4 na gawi. Pagpapabaya sa regular na health checkups. Maraming lalaki ang nagpapakonsulta sa doktor lamang kapag malinaw na ang kanilang nararamdamang discomfort, ngunit ang ganitong gawi ay lubhang mapanganib pagkatapos ng edad na 60. Ang mga problema sa prostate ay madalas na walang malinaw na sintomas sa simula. Sa oras na mapansin mo, maaaring umabot na ito sa isang mas malubhang yugto. Ang regular na checkups ay nakakatulong na matuklasan ang problema sa simula pa lamang, sa gayon ay maiiwasan ang paglala. Ang mga pamamaraan ng pagsusuri tulad ng digital rectal exam, DRE, at prostate-specific antigen test ay hindi komplikado at hindi nagdudulot ng labis na discomfort, ngunit naglalaro sila ng mahalagang papel sa maagang screening. Kung babaliwalain mo ang mga pagsusuring ito, para mo na ring isinuko ang pagkakataon para sa maagang interbensyon. Maaaring nahihiya ang ilang lalaki na pag-usapan ang mga problema sa pag-ihi o prostate. Ngunit kung mas maaga mong ipahayag ang iyong pag-aalala, mas malaki ang pagkakataon ng doktor na tulungan kang mapamahalaan ito sa natural na paraan, sa halip na hintayin na lumala ang sakit at kailanganin ng gamot o operasyon. Ang pagpapaliban ng pagsusuri ay maaaring magpalala ng isang medyo mild inflammation sa urinary retention o malubhang impeksyon. Ang paggawa ng prostate health assessment kahit minsan sa isang taon ay hindi lamang para sa iyong kapayapaan ng isip, kundi isang matalinong pagpili para sa aktibong pag-iwas. Lalo na kapag maaga ang pagtuklas sa problema, madalas na sapat ang pag-adjust ng lifestyle at hindi na kailangan ng gamot. Bago ako magpatuloy, gusto kong magdagdag ng isang napaka-practical na tool para sa maraming matatanda. Mayroong isang mobile application na tinatawag na Kalusugan Lahat Senior Health Tracker na makakatulong sa iyo na magtala ng iyong kalagayan sa katawan araw-araw tulad ng pag-inom ng tubig, bilang ng pag-ihi, at pagbabago sa sintomas at magtakda ng mga paalala para sa appointment. Bakit mahalaga ito? Dahil ang paghuhusga ng doktor ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na datos ng katawan. Maraming matatanda ang naghahanap ng tool na akma sa kanilang mga pangangailangan at ang app na ito ay dinisenyo para sa mga lalaking 60 taong gulang pataas. Ito ay kasalukuyang libreng gamitin at makakatulong sa iyo na pamahalaan ang kalusugan ng iyong prostate mula sa pang-araw-araw na gawi. Ang kaugnay na link ay matatagpuan sa paglalarawan ng video. Maligayang pagdating sa pagsubok nito upang maging mas aktibo ang pamamahala sa kalusugan. Ika-3 gawi. Sobrang pagkain ng pulang karne. Ang pulang karne ay maaaring isang karaniwang bahagi ng iyong dieta, ngunit kung halos araw-araw mo itong kinakain, maaaring tahimik na naapektuhan ang iyong prostate. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang madalas na pagkonsumo ng pulang karne, lalo na ang mga processed meat products tulad ng bacon, sausage at ham, ay nagdudulot ng systemic inflammation at hindi rin ligtas ang prostate. Ang saturated fat at processed additives na nilalaman sa mga karne na ito ay nakakasira sa hormonal balance sa katawan at nagpapataas ng oxidative stress. Sa gayon, ay nagdudulot ng pamamaga at discomfort sa prostate. Sa pagtanda, bumabagal din ang pagtunaw ng katawan. Ang pulang karne mismo ay hindi madaling matunaw at ang matagal na pananatili sa katawan ay nagpapabigat sa digestive system na nagdudulot ng pagtaas ng timbang
Ang presyon sa pelvic area ay tumataas din, na lalong nakakaapekto sa paggana ng prostate. Hindi mo kailangang agad na putulin ang pulang karne, ngunit maaari mong subukang kumain nito minsan o 2 beses sa isang linggo. Ang pagkontrol sa dami ay makakapagdala ng kapansin-pansing pagbabago. Maaari mong palitan ang pulang karne ng isda, beans, o inihaw na manok bilang mababang taba na protina. Subukan din ang mas maraming plant-based meals na mayaman sa dietary fiber tulad ng bean soup o vegetable stew. Hindi lamang ito makakatulong sa pagbabawas ng inflammation sa prostate, kundi makakatulong din sa pagpapabuti ng paggana ng bituka. Tahimik na sasabihin sa iyo ng iyong katawan ang reaksyon nito. Ang pagkain ng mas matalino ay hindi nangangahulugang isakripisyo ang lasa, kundi isang paraan upang maging mas mabuti sa iyong sarili. Ang bawat mas malusog na pagpili ay isang banayad na regalo sa iyong prostate. Ika-2 gawi. Sobrang taba sa tiyan. Habang tumatanda ang isang tao, ang pagdami ng taba sa tiyan ay hindi lamang isang problema sa hitsura, kundi isang babala sa kalusugan ng prostate. Ang taba sa tiyan ay naglalabas ng iba't ibang pro-inflammatory substances. Ang mga substances na ito ay umiikot sa katawan at matagal na kumikilos sa prostate na nagdudulot ng chronic low-grade inflammation na nagiging sanhi ng unti-unting paglaki ng glandula, pagdami ng pag-ihi, at maging madalas na pag-ihi sa gabi. Ipinapakita ng malaking bilang ng mga pag-aaral na ang mga lalaking may malaking baywang ay mas malamang na magkaroon ng paglaki ng prostate, problema sa pag-ihi, at maging erectile dysfunction. Kasabay nito, ang sobrang taba ay nakakagambala rin sa normal na hormonal balance sa katawan, lalo na ang pagbabago sa testosterone at estrogen levels na lalong nakakaapekto sa laki at paggana ng prostate. Ang paglutas sa problemang ito ay hindi nangangailangan ng matinding dieta. Ang maikling paglalakad araw-araw, kaunting pagbabawas sa pangunahing pagkain, at pagbabawas ng pag-inom ng asukal ay makakapagsimula ng mapabuti ang pagdami ng taba sa tiyan. Kahit kaunting pagbaba lamang ng timbang, maaaring bumaba rin ang mga problema sa pag-ihi at iba pang sintomas. Bukod pa rito, ang taba sa tiyan ay direktang nagbibigay ng presyon sa pantog at pelvic organs na nagpapataas ng pasanin sa prostate. Ang pagkontrol sa baywang sa loob ng makatwirang saklaw, tulad ng pagpapanatili ng baywang ng lalaki na mas mababa sa 100 cm, ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pangmatagalang kalusugan ng prostate. Mangyaring huwag balewalain ang bigat ng iyong tiyan. Ito ay hindi lamang taba, kundi isang senyales ng stress na ibinubugaw ng iyong katawan. Kapag lumiwanag ang iyong tiyan, matutuklasan mo na mas komportable ang iyong baywang at mas maayos ang iyong pag-ihi. Ito ang pagtugon ng katawan sa bawat maliit na pagbabago. Unang gawi, pagpapabaya sa matagal na stress. Maraming matatanda ang hindi sinasadyang nagpapabaya sa pag-iral ng mental stress, ngunit ito ang pinakamalalim at pinakatagong salarin na nakakaapekto sa kalusugan ng prostate. Kapag ang isang tao ay matagal na nasa estado ng pagkabalisa, tensyon, at iba pa, ang katawan ay patuloy na naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol. Ang mga hormones na ito ay nagdudulot ng chronic inflammation sa katawan na nagiging sanhi ng paghigpit ng kalamnan, hormonal imbalance, at direktang kumikilos sa prostate. Ang chronic stress ay nagiging sanhi din ng patuloy na pag-urong ng mga kalamnan sa pelvic area na nagreresulta sa paghihigpit ng daloy ng dugo na lalong nagpapukaw sa mga nerbiyos na nakapaligid sa prostate na nagpapalala ng pakiramdam ng discomfort. Kasabay nito, ang sobrang stress ay nakakapigil din sa immune function na nagpapahirap sa katawan na labanan ang pamamaga o impeksyon ng prostate. Maraming matatanda ang nagtatago ng stress sa kanilang puso na maaaring nagmumula sa pinansyal na pasanin, relasyon sa pamilya, kalusugan, at iba pa. Ang mga emosyon na ito ay walang labasan at nag-iipon sa paglipas ng panahon na nagpapakita
bilang madalas na pag-ihi, madalas na pagdami ng ihi, sakit, o pamamaga ng prostate. Ngunit ang magandang balita ay ang stress ay maaaring mapawi. Ang ilang minutong malalim na paghinga araw-araw, light exercise, simpleng pag-uunat o kahit simpleng pag-upo ng 10 minuto ay makakatulong sa katawan na makapag-relax ng epektibo. Ang pagtawa, pakikipag-ugnayan sa mga tao, at mas matagal na pagtulog ay natural na gamot sa pag-iisip at nakakatulong din sa prostate na unti-unting makabawi sa balanse. Ang pamamahala sa stress ay hindi lamang para mapawi ang emosyon, kundi upang matulungan ang katawan na makabawi sa kalusugan mula sa loob. Ang pagbabagong ito ay maaaring ang pinakamahalagang hakbang upang pigilan ang paglaki ng prostate at maaari rin itong magdulot ng mas komportable at malaya na buhay sa pagtanda. Ngayon, alam mo na ang 10 gawin na maaaring tahimik na nakakaapekto sa kalusugan ng iyong prostate. Ang susunod na tanong ay, anong mga pagbabago ang handa mong gawin? Ang mga tila simpleng pagsasaayos na ito ay talagang naglalatag ng pundasyon para sa pagbabawas ng sakit, pagpapabuti ng pagtulog, at pagpapaliban ng gamot sa hinaharap. Kung mahigit 60 taong gulang ka na, ngayon ang pinakamagandang simula. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Sa linggong ito, gumawa lamang ng isang hakbang, uminom ng mas maraming tubig, maglakad ng ilang hakbang, tumanggi sa isang piraso ng bacon. Ang bawat pagkilos ay nagpapalakas ng kalusugan. Simulan ngayon at bibigyan mo ang iyong sarili ng mas madali at mas maginhawang buhay sa hinaharap. Huwag kalimutan ang Kalusugan Lahat Senior Health Tracker application sa link sa ibaba. Ito ay isang simple at praktikal na tool na makakatulong sa iyo na panatilihing matagal ang magandang gawi at pamahalaan ang iyong sariling ritmo ng kalusugan. Ang mga problema sa prostate ay hindi maaaring bumuti sa magdamag, ngunit kung tama ang paraan at mananatili ka rito, ang kakayahan ng katawan na mag-repair ay magdadala ng kamangha-manghang pagbabago. Salamat sa panonood ng episode na ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, kapatid, o sinumang mahigit 60 taong gulang na nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Sa paglalakbay na ito, hindi ka nag-iisa. Sa tamang kaalaman at pagkilos, anumang edad ay maaaring maging panimulang punto para sa isang panibagong simula. Alagaan mong mabuti ang iyong prostate at tahimik din itong magbabantay sa iyo araw-araw. Nais kong ikaw ay maging malusog,